So ayan po mga kababayan, talagang iba na talaga ang pakiramdam natin mga kababayan, no? Dati na nandito ako bago ako makasampa sa bahay ni Tatay Ronnie po mga kababayan, kung saan yung dati niyang tirahan, Diyos ko, malayo ka pa lang mga kababayan, matanong mo yung tirahan niya, yung hinihigaan niya, madudurog ang puso mo. Pero ngayon, ang kapalit po mga kababayan, malayo ka pa lang, makikita mo na yung pintura ng kanyang bahay mga kababayan, masaya na yung puso mo. Para bang tumatalon-talon po mga kababayan sa sobrang saya na naiba at ang laki ng pinagbago sa bahay at tirahan ni Tatay Ronnie mga kababayan. Ngayon, Diyos ko mga kabayan, almost done na. Kunting-kunting kimbot na lang po mga kabayan at matatapos na po natin yung bahay kubo ni Tatay Ronnie. O syempre mga kabayan, sabi ko maraming salamat po sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators at sa lahat na nagpaabot ng pagmamahal, pinagbuklod-buklod natin, nakikiisa tayong lahat kaya ito po yung nagagawa natin. O lagi kong sinasabi, hindi lang sponsors at ang team, yung YouTube members natin, yung viewers natin, lahat tayo mga kabayan ay may ambag dito sa bahay kubo ni Tatay Ronnie dahil tayo ay nakasuporta dito sa ating pabahay ni Tatay Ronnie. Tatay Ronnie, kita nyo po bahay, maganda na, may terrace pa, ngayon nadingdingan na naman, tapos mamaya magpintura na naman tayo. Masaya ang puso nyo na nakikita nyo na maganda na. Masaya? Happy? Happy? Oh, happy. Ang happy. Happy. Oh, happy na. Okay na bahay. Wala ka na problema pagdating ng tag-ulan eh. Kasi dati, pag tag-ulan, naabutan kita lagi dyan, yung sapin mo, yung kapirasong tela, yung nilabhan ko, then maglagay ka ng dahon ng saging. Tapos, syempre, naabutan pa kita dyan na nagkukumot ka ng sako or dahon ng saging para lang talaga hindi ka mabasa sa hinihigaan mo. Kasi yung palibot ay open, walang dingding, tapos yung bubong ay butas-butas dahil kugon. Pero ngayon, Diyos ko, kahit saan ka pumisto dyan sa loob ng bahay mo, sa bagong bahay mo, hindi ka mababasa, hindi ka matutuluan, hindi ka lalamigin. Kasi, buo at matibay, maganda at bago. Ayos! Ayos! Ayos. Ayan. Okay. Tour tayo sa bahay mo. Tingnan natin. So, ayan po mga kabayan, ang bubong sa bahay ni Tatay Ronnie, no? At talaga naman, akala mo, sabi nga ng iba dito mga kabayan, nalalaman nila no, na nagpabahay tayo dito. Nakikita nila doon sa malayo mga kabayan kasi daanan doon. Sabi nila, aba, ang bahay ni Tatay Ronnie nakakaiba. Bahay ng baryo yan, bahay ng syudad yan, hindi bahay ng gubat. O diba, ibig sabihin, nakita nila yung pagbabago. Kasi dati, bahay ni Tatay Ronnie, akala mo pugad ng agila. No? Maganda pa yung pugad ng agila, matibay pa. No? Pero ngayon, iba na naman ang sinasabi nila, oh wow, ibang-iba na yung bahay ni Ronnie dyan, ha? At hindi yan bahay para panggubat, bahay pang syudad at pang baryo na daw yung bahay ni Tatay Ronnie. O kasi, syempre nabigla sila. Sino bang mag-akala dyan mga kabayan for how many years? 3 to 4 decades na mabuo at mabigyan natin ng bagong pag-asa si Tatay Ronnie dahil sa ating pagmamahal. O diba? Palaisipan at talagang ang grasya kung para sa iyo ay para sa iyo. Diba? Hindi makakaligtas. So ngayon ay oras naman para sumaya si Tatay Ronnie at kanya yung biyaya. So ayan, no, itour po namin kayo sa bahay ni Tatay Ronnie. Pasok tayo mga kabayan. Tingnan muna natin yung likuran. Oh wow mga kabayan, nilakihan ko yung bulada po mga kabayan. Umulan, bumagyo, hindi siya basang-basa, no? At malaki yung bulada yung mga kabayan. At pinturahan din natin yan, water-based na pintura ang gamitin natin dyan. So ayan po mga kabayan, oh, diba? So may bintana dito, so nabuo na natin lagay dyan ng dingding. Then dito din sa likod mga kabayan, ayan, so sa kasalukuyan po mga kabayan, nandito si Kuya Ted. At binubuo yung bintana po mga kabayan. Yes. So ganyan, dito naman sa side po mga kabayan, no,
dahil mataas ang lupa dito, hindi na ako maglalagay ng bintana. Close na yan siya. At least, nandito yung liwanag, plus nadyan yung hangin at liwanag. So, dito lang tayo naglagay. Wala na dito. Kasi gano'n naman din, buksan mo dyan. Pagtanaw mo dyan, hindi mo na makikita yung palibot. Kasi nga, pader na yung lupa dyan mga kami. Kasi mataas yung part na yan dyan. Okay? So, ganyan, kabilis at katibay at kaganda yung bahay ni Tatay Ronnie. Imagine, i-compare nyo po sa dati. Balikan nyo po yung unang video niya mga kabayan. And then, compare nyo po ito, malayong malayo. So, tamang-tama po mga kabayan, may bit-bit kami kanina ng pintura po, no? Tamang-tama po ay matatapos na po nila ito. And then, lagyan ko na ng pintura kasi i-primer pa yan. Masaya kasi bago ang bahay. Masaya tayo dahil bago ang bahay ni Tatay Ronnie. Hindi na siya mabasa. Hindi na siya mabasa sa ulan kapag ulan ang bahay ni Tatay Ronnie. Oh, appear. May bisita tayo. Hi, kuya. May bisita. Anak niya. Anak ni. Oh, bunso. Ha? Bunso. Nandiyan yung anak na bunso ni Tatay Ronnie mga kabayan. Buti na pasyal. No? Akala ko kasama ni Kuya Dosi. Yung pala, anak ni Tatay Ronnie na bunso. Nakapasyal. Nandyan anak mo, pasyal. Anong pangalan? Anong pangalan? Lagyo? Bentut. Ha? Bentut. Benti? Bentut. Bintut? Si Bintut pangalan niya. Bunso mong anak. Matanda na rin bunso niya. May asawa na si Kuya Bintot. Ha? May asawa. May asawa na. Oh. So, ayan po mga kababayan, ang bahay kubo. Sa loob ng bahay kubo ni Tatay Ronnie. So, siyempre, matigas pa kasi kailangan i-ano pa yan. Ganyanin pa nila yung mga kababayan para lumambot. No? And, maglalagay pa tayo, hindi pa tapos mga kababayan. So, maglalagay pa tayo dyan ng, ng lagay ng damit niya kung kahit dito, may lagay ng maliit, konti kapirasong lagay ng damit niya para dyan ilagay yung damit niya. Ha? Ay! Ano kuya? Dito na tayo maglagay. Nang? Parang hindi makita. Dyan? Pwede naman din. Ihang lang ganyan. Ganyan lang, ihang lang para gaganunin lang niya. Isang mahabang ganyan. No, para at least lalagyan ko lang ng kortina yan para meron sa lagayan. Kasi yung mga nakasako-sako niyang gamit mga kabin, tanggalin ko yon, bibigyan ko siya ng drum. Baka kasi mamaya, pag hindi ko bilhan ng mga drums or lagayan yung kanyang mga damit po mga kabayan, baka mamaya sabit dito, sabit doon, sabit dyan. O di ba sayang naman yung bahay bagong gawa tapos sabit doon, sabit dito. Ang gagawin na lang natin is bilhan ko siya ng mga lagay ng damit, kahit yung mga container, no, ganyan. Tapos magpalagay ako dito ng patungan din mga kabayan para sa mga abubot niya. Kasi alam naman natin si Tatay Ronnie ay masinop. So kailangan lagyan natin siya ng paglalagyan niya na hindi yung sabit-sabit. Tatay Ronnie, ito, wag na sabit-sabit damit ha. Sabit sako, wag na ha. Maglagay ako gamit dyan, maglagay ako lagay ng gamit mo ha. Wag na sabit-sabit para paghanapin mo madali na lang ha. Okay. Buti na, anak pala niya yun. Saan na ba? Ay, umalis na? Hindi nagtatagalog? Bumisita bigla yung anak ni Tatay Ronnie na bunsong anak niya mga kabayan. No? Akala ko yung kapitbahay lang or kakilala lang yung pala anak ni Tatay Ronnie bumisita dito. No, hindi ko kasi masyado namukhaan yung mga anak ni Tatay Ronnie. Yun lang, first time ko, yun, nakita ko yung isang anak ni Tatay Ronnie mga kabayan. Yung dalawa, nag-asawa. Nag-asawa na, pero yung bunso niya kuya wala. Dalawa yung walang asawa. Dalawa yung walang asawa. Oh. Tapos si tatay single din. Dati, single, wala nang asawa. Dalawa pala anak nyo po na walang asawa. O sabihin nyo, ako na lang asawahin ha. Te, sabi niya te. Malungkot yan. Papayag kayo? Yun, asawahin ko?
Paano lang sundas ng wambre? Ano daw? Ano daw? Sabi niya, nagpagawa na bahay, iwan mo ako. Siya, asawahin ko. Dito kami titira. Dalawa daw. Paano lang sundas ito lakong tintin. Yung bunso mong anak at saka ako mag-asawa, dito kami titira. Okay lang? Ha? Hindi daw, sabi niya. Pero dalawa tayo dito. Higa, okay? Oh, talaga naman eh. See? So, siya nga po pala mga kabayan, no? Baka kayo magtaka dito na nakaharap. So, ito yung nilinis namin ng konti na medyo may konting patag dito mga kabayan at matigas yung lupa. No, 'di ba? Ang plano natin is doon sana nakaharap kung saan yung dating niyang pwesto. No, pero baka magtaka kayo, nakatalikod na tayo sa dating pwesto po mga kabayan. Kasi nga po, ayan po mga alaga ni Tatay Ronnie. Oh, ang dami, 'di ba? So, ngayon, ito yung malalim na part kung saan dito nagdadapog si Tatay Ronnie. Iniba namin, no? Para kahit papaano ay hindi na magtatambak ng maraming lupa dito mga kabayan. Kumbaga hindi na kami magbabawas ng lupa para itambak namin dito, no, at hindi mahirapan si Tatay Ronnie. So doon na lang yung harapan. Mayroon namang daanan papunta dito, malaki naman yung space, no? Malaki naman yung space po mga kabayan. No, kasi nabanggit ko nga nung nakaraan na kung ano yung dating bahay ni Tatay Ronnie, doon pa rin. So ito, hindi na rin namin naalis kasi sabi ko, unti-untiin na lang yung tanggalan ni Tatay Ronnie panggatong katulad yung ginagawa niya. Kasi kung alisin namin ito mga kabayan, masayang lang, no? Eh marami pa namang natanggal na panggatong dyan. Sabi ko, saka na lang yan, hindi naman na nakasagabal kasi naiwasan naman po mga kabayan. So ibig sabihin, pumunta tayo, nag-adjust tayo dito ng konti po mga kabayan. Konti, mga ilang dangkal, no? Para lang talaga maiwasan natin yung bangin dito, no? Bangin dito at luluwag siya dito mga kabayan na hindi siya sisikip at komportable yung paglagay ng bahay po mga kabayan. So ganyan ang gagawin natin. So ito, aalisin din to yung kalahati siguro, tapos yung kalahati maiiwan dyan para sa manok siguro mga kabayan, no? Para sa manok. Para lang talaga na yung pag-akyat baba niya doon sa sibol mga kabayan, hindi siya mahirapan. Baka mamaya yung matanda, no, matuliso dyan at pupulutin doon sa bangin. Kawawa naman, mapipilayan si Tatay Ronnie. So ganyan ang gagawin natin. Tanggalin natin yan, no? Hindi na siya pwedeng nandyan siya magsasaing, no, na malayo sa bahay kubo niya. Paano pag umulan? Kundi mahirapan siya. Doon na lang tayo mag-extend ng konting dapugan niya or apuyan niya at saingan niya mga kabayan. So ganyan po ang gagawin natin. O, nakita niyo po, ang daming alaga ni Tatay Ronnie ng mga manok, no? Yung iba ng itlog, yung iba bagong pisa, no? Ayan, marami yan. Nakalimutan ko lang bumili ng crack corn na pagkain nila. Lagi ko na. Sige, anuhan mo kasi may utusan mo, may ginagawa ko. Bigyan mo. Yung mga dugtong-dugtong po mga kabayan, tulad nito, ito po oh. Katulad dito mga kabayan, hindi talaga maiwasan na mayroong mga dugtong-dugtong ganyan. So ang gagawin dyan, lalagyan ng kahoy doon and then pakuan dyan para wala siyang awang, walang butas, and then pinturahan naman yan. No? Baka napansin nyo, yung katulad nito, oh, meron na yan, hindi lang napako. Oh, ayan. Ito, wala pa, so lalagyan yan. No? Ayan, meron na yan, pako na lang ang kulang. Pero hindi na mapasukan ng tubig yung mga kabayan.
So ayan po mga kabayan, nilalagyan ko ya Joel yung mga may dugtong-dugtong po mga kabayan para maganda siya tingnan. Malapat. Na walang butas at walang awang. So ayan po mga kabayan, no, kumain din si Tatay Ronnie nung dumating ako. No, hindi daw kumain kanina, sabi ng mga kapintero. Ang kapintero, late sila nag-lunch kasi medyo late din sila nag-breakfast po mga kabayan. Pero si Tatay Ronnie, hindi na naman daw kumain. Pero nung dumating ako, pinakain. Oh, ito, kumain. Yun nga lang, no, yung plato niya, takip sa kaldero. No, meron naman siyang mga kabayan. Mga napapansin ko diyan na mga tunog kaldero, tunog kawali, tunog in everything. Nakita ko, napansin ko. Kaya sabi ko, pag nangyari itong bahay, talagang halongkatin ko yung mga gamit niya para kung ano yung wala, yun ang bibilhin ko. Siyempre, naabutan natin siya, dahon lang, no? Walang pinggan, walang ganito, ganyan, nag-iisang kutsara lang niya, pero mukhang merong mga kutsara dyan mga kababayan. Gamit nila yan nung panahon na magsama pa sila sa asawa niya na sininip lang niya, tinago lang ng mga kababayan. Eh, kung ano yung wala ni Tatay Ronnie na mga gamit, yun ang bibilhin natin. O, di ba? Sarap? Ha? O, bakit di kayo kumain kanina? Na naman? Nandito ako o wala? Kumain ka ha? Ha? So ayan po mga kababayan, no, ito yung sinabi ko, yung terrace ni Tatay Ronnie, para nandoon pa rin yung sariwang hangin po mga kabayan. So maglagay kami dito ng lantay-lantay, kung tawagin sa Bisaya mga kabayan, lantay-lantay or upuan dito na mahaba, ganyan, no? At para merong tambayan at upu-upuan at tulog-tulugan. Pwedeng tulugan dyan mga kabayan. Siyempre, naka-cover na yan dyan. Pag tag-araw, nakayero. Kailangan ni Tatay Ronnie na malamig. So, dito siya hihiga or dito siya uupo mga kabayan. Oh, tapos dito rin. Oh, di ba? So, uupo ka ng ganyan. Bakit mababa? Paghawkay na natin dito. Maganda. Pwede rin dito, medyo lagyan natin dito, taas natin. Yan, ganyan na lang. Sobrang baba kanina. Tapos ito, walang pang ano dyan. Bigyan ng patungan dyan. Hindi, na isa pa. Hindi, kutan na medyo malagyan. Yung gamitin natin. Ikot natin yung upuan, te. Oh, upuin dyan. Upuan ganyan hanggang dito. Tapos ang ibabaw nito, nakahang lagay ng gamit na nakaganyan. Upuan, tapos nakaganyan. Ikapit niya ka nakaraan. Alam pamutat. Ganyan lang. Upuan. Pero dugtungan mo. Arbanin mo lang. Yan. Kasi pag hindi mo dugtungan, sobrang liit. Mag-diretsuat na. Yun lang Alam na paano ka. Yan. Para malapad na siya. Oh, yan. Walang net. Yan, sakto yan. Malapad. Pako naman. Pero mag-reportas niya. Hawakan ko ba? Oh. Hawakan ko na. Picturean na kayo.
Bukas na. Kakayanin. Wala na. Ito muna singit mo. Ano ako? Uya, tinulak yung dalawa kayong dalawa may kasalanan talaga ni. Sabi ko hawakan ko ha. Ay apo, ginanya yung punta ako mamaya sa GBL. Pooperahan. Bakit kailangan iangat? Bakit? Kartasin dimbagya. Dan ditak. Oo, bumaba yung kahoy. Paa. Lagyan mo muna ng malaking paa. Kailangan may katam tayo. Hindi na yan. Yan pa. Yan pa lang isa. Try nga natin to kuya, palit kuya. Usog mo. Ay, bukol. Ayan. Pantay na. Papi na. Tako mo na yan. Lagar ya lawan nila. Coba ya berat.
Aday! Aday! Kita to. Talaga naman. Dapat kayo tayo bunga. Wow, takbo din ako. Dali pa. Parang yung nasa TikTok mo. Oo. Ano nga rin, ito siya natin. Pokpok yung daliri. Malapad daw kung kuno malapad. Malapad. Ano? Malapad. Majid to, majid. Ano yan? Ah, pala mo ya, tadiyan na. Oh, minabit Pala mo naman ta. ako. Oh, pipapat na rin mo titan talaga. Ah, tinon ha, tila malapad mi ha. Meron daw doon no, malapad na isa. Ah, sila mo. Baka ba tiya? Eh. Ah, ta malapad mi naman mas malapad. Wala. Ah, malapad mi pisitan natin. Joel, saglit. Sama sa ate. Pinalikan na ito. Doon mo yung cellphone. Wow! Nisulbat pa na nalakay. Solve na naman ang matanda. 2 points. 2 points. Nangyari na. Hoy, humaba na ang buhay. Tawa siya ng tawa kanina sa picture ko. Kanina Oh, Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.